Nagkaroon ng matinding bara sa Chi dahil sa pagsubok na matuto at maglinang, at nagulat siya nang tanungin kung paano niya nalaman ito. Umupo siya sa silya at sinabi niyang hindi niya alam kung anong estado ang kalagayan ng pasyente, pero hanggat hindi pa ito nasa bingit ng kamatayan, hindi kailangan ang green turtle 4-leaf clover. Mas delikado pa nga ito, at maaaring makasama sa batang lalaki. Imbes na pigilan lang ang pasyente, maaaring mas lumala pa ang kalagayan niya. Habang kumakain siya, sinabi niyang alam niyang balisa ang babae dahil sa kalagayan ng pasyente, pero hindi kailangang ipilit ang sarili para lang makuha ang halamang iyon. Nagulat ang babae sa kabaitan niya at napaisip kung talaga bang siya ang batang Panginoon na kilala niya. Tinawag siya ng ika-4 na batang Panginoon at tinanong kung nakikinig ba siya sa kanilang usapan. Sumagot siya na nakatayo lang siya sa harap ng pinto at narinig niya ang tungkol sa green turtle 4-leaf clover. Nagsimulang sumigaw sa kanya ang ika-4 na batang Panginoon at tinanong kung sa tingin niya ay nararapat ba sa isang ikatlong batang Panginoon ng banal na kulto ang ganitong asal. Tinuligsa siya at tinanong kung ang pagtatangkang patayin ang sariling mga kapatid para sa kapangyarihan ay nararapat bang ikilos ng isang katulad niya. Tinanong siya ng ika-4 na Panginoon kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinagot siya na siguro nagtatanong siya dahil wala talaga siyang alam. Tinawag niya itong hanggal na hindi kayang kontrolin ang sariling mga tauhan. Naiintindihan pa raw niya yun, pero hindi niya matatanggap ang panlilinlang sa bunsong kapatid, na isa pa lamang batang 10 taong gulang. Sinabi ng babae na masyadong payat at mahina si ika-7 batang ginang noong pagpupulong. Nagulat si Johnson nang malaman na ang dahilan ng ganitong kalagayan ni ika-7 batang ginang ay ang ika-4 na batang Panginoon, pero nagsimulang sumigaw ang ika-4 at sinabing hindi na niya papayag ang Sir-on pa siya kahit na kapatid pa niya ang nagsasabi nito. Sinabi ni Hagan, ang ikatlong kapatid, na muntik na siyang mamatay noon kaya dapat kayanin ng kapatid niya ang ilang masasakit na salita. Sumabat ang ahente na wala siyang ebidensya kaya wala ring saysay ang panunumbat at pagtayo. Tinanong niya si Yaon Sam kung ano ang gagawin niya ngayon. Sinabi niyang wala nang saysay ang kasunduan at tinanong kung mananatili pa siya roon. Tinanong siya ng babae kung may paraan para mapabuti ang kalagayan ng isang taong may bara sa Chi, at sinagot niya na hindi ba niya alam na naranasan din niya ang matinding pagkabara sa Chi at nakarecover pa rin, sa kabila ng pagtatangka ng ilang hanggal na patayin siya sa pamamagitan ng pag-abala sa gamot. Sumigaw ang ika-4 na Panginoon sa babae at tinanong kung makikinig pa ba siya sa lalaking iyon. Naisip ng babae na kung pareho lang naman ang kasunduan, mas mabuting huwag na lang siyang makisama sa isang taong mapot. Nagpasalamat siya sa paanyaya, sinabing babayaran niya ang bahagi niya, at umalis habang nagpaalam. Tinawag siya ni Hagen at sinabing sasama siya sa bisita niya. Naalala niyang kahanga-hanga ang anyo ng mukha ni Hagen. Sinabi niya na mura lang ang alak niya at sumagot ang babae na ayos lang iyon basta malinis ang tasa. Pagkatapos noon, tinawag ng ika-4 na batang Panginoon ang kanyang gwardya at tinanong kung gaano katagal nakikinig si Hagen. Sumagot ang bantay na bigla itong pumasok kaya hindi na nila napigilan. Sabi niya, wala na silang magagawa, dahil pumalpak ang plano, kailangan na nilang gawin ito mismo. Ayaw sana niyang madamay ng direkta, pero kailangan niyang singilin ang kahihiyan at sakit na naramdaman niya. Dinala ni Hagen ang babae sa kanyang tirahan at sinabing huwag nang ituring na malaking pabor iyon. Ibinigay lang niya ang paraan ng gamutan pero hindi na ipinaliwanag ang mga aspeto ng martial arts. Sinabi niyang huwag sana itong maging pahirap, at tatagal ng mga 3 araw para lang maintinda. Kung ang kondisyon ng pasyente ay hindi naman ganoon kalubha at may taglay siyang talento, malamang ay makakagalaw na siya ng walang discomfort matapos ang kalahating taon. Iniisip niya na hindi naman maikling panahon ito, pero kung iisipin na ni isa sa mga manggagamot ng Blood Spirit Pavilion ay hindi man lang nakapagbigay ng lunas, ito ay isa ng malaking bagay. Sinabi niyang isasantabi muna niya ang kanyang opinyon, saka siya nagtanong sa kanya kung ano ang gusto nitong kapalit mula sa kanya. Samantala, sa kabilang banda, natapos na niya ang paglilinis at pinuri ang sarili sa kanyang mabuting gawa. Bigla siyang nakarinig ng tunog mula sa pintuan. Inakala niyang ang ikatlong batang Panginoon na iyon kaya agad siyang tumakbo para buksan ito. Ngunit ang naroon pala ay ang tanod ng ika-4 na batang Panginoon. Sinabi nito sa kanya na huwag basta-basta magbukas ng pinto sa kahit sino dahil maaaring hindi iyon ang taong inaasahan niya.
Bigla siyang kinidnap nito at dinala sa isang kakaibang lugar. Doon, sinabi ng lalaki na dinala lamang siya roon para humingi ng isang maliit na pabor. Hiniling nitong itaas niya ang kanyang ulo dahil may gusto itong ipakita sa kanya. Ipinakita niya ang isang mabagal ang pagkabulok na insekto at ipinahayag na ito ay isang mapanganib na insekto na ginagawang host ang katawan ng tao. Sa loob ng 2 araw pagkatapos pumasok sa katawan, magsisimula itong kumilos, saka papasok sa mga lamang loob at kakainin ang lahat ng madaanan nito hanggang sa mamatay ang host sa matinding hirap. Gayunpaman, kung iinuman niya ang panlaban na gamot bago pa makakilos ang insekto, walang magiging problema. Isa sa mga tauhan nito ang nakatutok ng espada sa kanyang leeg. Takot na takot siya at tinanong kung bakit niya ito sinasabi sa kanya. Sinabi ng lalaki na kailangan niyang pumunta roon tuwing 2 araw upang iulat ang mga ginagawa ng 3 batang Panginoon, kapalit ng lunas, at hindi dapat malaman ng kahit sino ang tungkol dito. Hinablat ng lalaki ang kanyang buhok at tila isusubo na sa kanya ang insekto. Sinabi nitong hindi siya masasaktan hanggat sumusunod siya sa mga utos nito. Ngunit maaaring mabulag siya kung aksidenteng mapasok ng insekto ang kanyang mata. Sa sobrang takot, tinawag niya ang kanyang young master upang siya'y sagipin. Samantala, si Hanjin ay kasama ni Yanshim, at tinanong siya nito kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Alam niyang dumalaw ito hindi lang dahil gusto nitong makita siya kundi may nais itong makuha. Nailigtas ng kanyang kaalaman ang isa sa mga tao niya kaya nais niya itong pasalamatan. Naisip ni Hanjin ang mga panahong nakaligtas siya ng buhay habang siya'y isang mamamaslang. Noon iyon, habang pinapatay niya ang kalabang politikal ng pinuno ng Righteous Heavenly Alliance. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabi sa kanya na may 2 babaeng buhay pa, mukhang mga tauhan ng napatay nila. Nilapitan sila ng kanyang mga tauhan at tinanong kung akala ba nila'y hindi sila matutuntun kung magtatago lang. Mabuti na lang at hindi kasama ang mga pangalan nila sa listahan ng mga kailangang patayin. Naisip ng mga tauhan niya na baka makakuha sila ng masarap na pagkain mula sa mga ito. Nakiusap ang 2 babae at sinabing huwag silang saktan. Sinabi ng mga tauhan na dapat pa silang magpasalamat at hindi sila pinatay agad. Nang papatayin na nila ang 2, dumating si Hanjin at pinatigil sila. Sinabi niyang tapos na ang kanilang misyon at dapat palayain ang mga bata. Tinanong siya ng mga tauhan kung ano ba ang ginagawa niya, maaari silang kumita ng malaki sa pagbebenta sa mga iyon. Sinabi ng isa na si Hanjin ay walang pag-aalinlangang pinatay ang asawa at anak ng matalik niyang kaibigan noon, at ngayon bigla na lang siyang naaawa sa kung sino-sinong babae. Paglingon nito sa isa sa mga babae, tila aatakihin niya ulit, kaya si Hanjin ay nagalit at pinatay siya. Hindi nagtagal, pinatay din ni Hanjin ang 2 pa niyang kasamahan at iniligtas ang mga babae. Isa sa mga babae ang nagtanong sa kanya kung bakit siya nagpapanggap na mabait gayong pinatay niya ang kanilang pamilya sa harap nila. Sinabi niyang dapat ay pinatay na rin niya sila, dahil hindi nila kayang mabuhay ng may utang na loob sa kanya. Sinigawan siya ng babae, sinabing wala siyang pinagkaiba sa mga taong pumatay sa kanilang pamilya. Alam niya sa sarili niya na ito ay pagkukunwari, dahil kahit noong una pa lang ay pinapatay na rin nila ang mga mahal sa buhay ng iba at pagkatapos ay binabayaran ang tagapagligtas. Sinabi ng babae na hindi siya kailanman magiging masaya kahit sa kamatayan. At hindi naman siya nalungkot dahil ininsulto siya pagkatapos niya silang iligtas, kundi dahil pakiramdam niya ay ito na lang talaga ang magiging buhay niya, isang buhay na parang impyerno. Sa kasalukuyan, sinabi niyang mayroon nga siyang gustong makuha mula sa babae, pero ngayon ay isinusuko na niya iyon. Nagulat ang babae sa narinig, na isinusuko niya ang isang bagay na gusto niya noon at ngayon ibinibigay na lang niya ang mahalagang kaalaman ng walang kapalit. Tinanong niya kung bakit siya binibigyan ng ganoong kalaking pabor. Sumagot si Hagan na medyo mahirap ipaliwanag. Sinabi niya na malamang ay sinusubukan niyang kunin ang green turtle 4-leaf clover dahil may mahalaga siyang tao. At iniisip niya na masama ang pakiramdam ng taong iyon kung malalaman nitong ginamit niya ang kanyang buhay bilang kabayaran. Masyado raw malamig kung gagamitin niya iyon para sa pakikipagkasunduan. Nagulat ang babae. Iniisip niya na ang 3 batang Panginoon ay dati nang kilala bilang pinakamalupit sa lahat, ngunit ngayon ay para siyang isang baguhang negosyante na may malambot na puso, hindi na ang mabagsik na tagapagmana ng banal na sekta.
Hindi niya maintindihan kung bakit siya binibigyan ng ganoong kalaking pabor, lalo na't hindi naman sila magkakilala. Nagbuhos si Hagan ng alak sa baso at sinabing, sa mundong ito, may mga taong pumapatay kahit hindi nila kilala ang kanilang biktima, kaya ano naman ang masama sa pagsadyap ng isang hindi niya rin kilala. Sinabi rin niyang mas gamaan ang pakiramdam niya matapos silang mag-inuman. At inamin niyang hindi niya inasahan na makikipagkita ito sa ika-4 na batang Panginoon. Para sa kanya, isang matamis na paghihiganti ito sa taong lihim na humahasa ng espada sa kanyang likuran. Iniisip ng babae na normal lamang sa mga kandidato ng tagapagmana ang maglabanan at magtaksilan, ngunit walang nagsasabi nito ng hayagan kahit na nasa isipan nila ito. Sa tingin niya, may iba pang nais si Hagan mula sa kanya, dahil dati ay malamig, mabagsik, at walang awa ito. Hindi siya kailanman nasiyahan sa kahit anong posisyon bukod sa pagiging una. Kaya't iniisip niya kung ang pagbabagong ito ay dulot ba ng chi blockage o ng pagkakakulong sa solitary bamboo grove. Pagkatapos ay sinabi ni Hagan na kung nais ng babae na magbigay ng kapalit, dapat ay magsilbi siya ng magagaan na putahe sa restroom. Tinanong niya kung ang pamamahala sa pagkain ay sakop din ng responsibilidad ng Internal Enlightenment Facility. Sinabi niyang masarap ang pagkain pero medyo sobra sa pampalasa. Hindi niya pinansin ang sinabi at tinanong siya kung gusto niyang malaman ang impormasyon tungkol sa ibang mga batang Panginoon at ginang. Iniisip ni Hagan na talagang matalino siya, karapat-dapat bilang tagapamahala ng Internal Enlightenment Facility. Inamin niya na gusto niyang malaman ang impormasyon at ugnayan ng lahat ng tao sa sekta. Makalipas ang ilang sandali, habang paalis na sila, nagpasalamat si Hagan sa magandang oras na pinagsaluhan nila. Nagpasalamat din ang babae sa malaking tulong na natanggap niya mula rito. Nagpaalaman sila ng magandang gabi, at umalis si Hagan kasama si Don't Paul. Pagkaalis nila, tinawag siya ng kanyang alagad at sinabing kung mapasakamay ng iba ang impormasyong ibinigay niya, maaari silang mapahamak. Sumagot siya na alam niya iyon, pero nakatanggap siya ng mas mahalagang bagay mula kay Hagan, at kay. Iniisip niya na alam na niya ang lahat tungkol sa mga pangunahing tauhan sa sekta, pero ngayon ay may nakilala siyang isang tao na tuluyang gumiba sa kumpiyansa niyang iyon. Nagtataka siya kung ano ang balak gawin ng ikatlong batang Panginoon at kung saan ito patungo. Inutusan niya ang kanyang tauhan na ipaalam agad sa kanya kung may balita tungkol sa ikatlong batang Panginoon. Kinabukasan, binasa niya ang detalyadong mga dokumento mula kay So Yeon Sam na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga katangian ng mga kilalang tao sa sekta, pati na rin ang kanilang mga lihim. Gayunpaman, tinatanggap niya ang impormasyong ito ng may pag-aalinlangan sapagkat ito'y mga subhetibong pagsusuri mula sa isang pananaw lamang. Pero kahit kalahati lang ng mga ito ang totoo, kamangha-mangha pa rin. Sa panlabas, mukhang isang patayong estruktura ng organisasyon ng sekta kung saan ang lahat ng pasilidad ay sumusunod lamang sa utos ng Demon Lord. Ngunit ayon sa pagsisiyasat ni So Yeon, hindi ito ang totoo. Itinala niya ang lahat ng lihim na tunggalian ukol sa pagpapalawak ng impluwensya, mga pagtataksil sa mga alyansa, at mga personal na hinanakit. Maging ang mga disipulo ay hindi ligtas sa alitan, kahit sinasabi ng sekta na sila ay hiwalay sa sistemang ito ng banal na sekta. Maya-maya, nahanap niya ang pangalan ng pinuno ng Berserk Demon Squad. Sa tingin niya, mukhang kawili-wili ang taong ito kaya't nagdesisyon siyang basahin pa ito ng mas malapitan. Samantala, dumating si Unquote at tinanong siya tungkol sa pagkain. Nang matikman niya ito, napansin niyang iba ang lasa kumpara sa dati. Sagot ni Unquote, gumagamit sila ngayon ng mas banayad na sangkap. Naalala niyang siya mismo ang nag-utos kay So Yeon Sam na gawin ito, at napaisip siyang si Unquote ay isang taong naaalala pati ang maliliit na bagay. Nag-alok din siya ng pagkain kay Jackal at tinawag itong Mr. Fox. Tinanong niya kung bakit Mr. ang tawag dito, at sagot niya ay dahil wala pa itong pangalan. Napagtanto niya na matagal na pala silang magkasama pero hindi pa niya ito pinapangalanan. Tinanong niya si Unquote kung ano ang magandang pangalan. Sagot nito, kung malaki ang tainga, pwede raw tawaging Big Ears. Pagkatapos ay nagmungkahi siya ng Big Tail pero hindi niya ito nagustuhan. Kaya't nagdesisyon siya na mismo ang magpangalan. Dahil isa itong gintong Sorrow, pinangalanan niya itong Goldie.
Sinabi rin niya kay unquote na napakapangit ng mga pangalan nito at tuwang-tuwa siya sa sarili niyang pangalan, tinawag pa niyang sarili niya na, naming genius. Pagkatapos noon, sinabi niyang kumain na lang si unquote mag-isa dahil baka hindi siya makauwi ngayong gabi. Sa kabilang dako, nag-e-ensayo si Dunkel at iniisip niya na kakaiba talaga ang estilo ng martial arts ng ikatlong batang Panginoon kumpara sa kanya. Mabilis itong magpalit ng estratehiya at marunong mag-isip sa labas ng kahon. Iniisip niya na ito ang dahilan kung bakit mabilis lumakas ang ikatlong batang Panginoon. Habang nagsasanay siya, dumating ang ikalawang batang pinuno at pinuri siya sa kanyang galing sa martial arts. Namangha ito nang makita niyang nawasak ni Dunkel ang isang malaking bato mula sa malayo gamit lamang ang simpleng teknik. Ngunit sabi ni Dunkel, kulang pa siya. Ipinakilala niya ang sarili bilang, bayan, at sinabi nitong mukhang malaki na ang ipinagbago niya habang nagsisilbi sa ikatlong batang Panginoon. Habang pinapanood niyang magsanay si Dunkel, nakalimutan tuloy niya na may mensahe siyang dapat iparating. Kaya't sinabi niya kay Dunkel na dumaan sa Guardian Court ang ikatlong batang Panginoon at hinahanap siya.